Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Umaksyon ako na tatalon sa dagat pero wala sa plano ko ang tumalon. Okay, fine. Pigil naman sa akin ni Axel. Panalo ka na. Ibabalik na kita. At napabuntong hininga ito. Umalis ka na dyan at pumasok ka na sa loob. Ibabalik ko lang itong yate sa dalampasigan. Mababanaag ang lungkot sa boses niya, pati na sa mukha niya. Pero binaliwala ko ang lungkot na nakikita ko sa kanya. Binaliwala nga niya ako nung lumuhod ako sa kanyang harapan habang umiiyak. Siguraduhin mo lang, Axel, dahil pag muli mo akong niloko, talagang tatalon ako sa dagat. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa makasama ka. Galit na wika ko sa kanya, pero hindi ko naman intensyon na gawin ang aking sinabi. Hindi na siya nagkomento pa. Bagsak ang balikat na humakbang papunta sa lower deck nitong yate. Hindi na ako sumunod pa sa kanya. Talagang tahimik kami ni Axel sa biyahe hanggang sa naihatid niya ako pabalik sa parking lot ng shop. Galit na galit ako sa kanya. Sinira niya ang birthday ko. Gabing-gabi na. 10:00 na ng gabi. Alam kong magkahalong tampo at pagkaalala ang naramdaman ngayon ng aking mga anak. Tinext ko naman kanina si Alfred at sinabi niya na pinatulog na niya ang 2 bata. Hindi niya alam na birthday ko noon o talagang wala lang siyang pakialam. At ngayon, gusto niyang siya ang kasama ko ngayon na mag-celebrate ng birthday ko. Nahihibang na ba siya? Expired na yung pagkagusto ko sa kanya. Expired na yung kagustuhan ko na makasama siya. Sinagad na niya ako noon. Huwag na siyang umasa na magpapauto pa ako sa kanya ngayon na namuling nakabangon na ako dahil hindi ako baliw para maghukay muli ng sarili kong libingan. Nang makarating na kami, agad akong lumabas sa kanyang kotse at naglakad ako papalapit sa kotse ko. Danaya. Pigil niya sa akin sa akmang pagpasok sa aking kotse. Hinawakan niya ang isa kong braso. Naningkit naman ang aking mga mata na lumingon sa kanya. Tinambal ko ang kanyang kamay na nakahawak sa akin, sabay sa pagharap ko sa kanya at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Napahawak naman siya sa pisngi niyang sinampal ko. Dahil yan sa pagkidnap mo sa akin at pagsira sa mahalagang araw ko. Galit kong sambit sa kanya. Respeto naman. Yan lang ang kailangan ko mula sa iyo. Ibigay mo naman yan sa akin ngayon. Sa buong pagsasama natin noon, hindi mo ako nagawang respetohin. Kaya hihingin ko yan sa iyo ngayon. Napalanghap ako ng hangin. Namumula ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Irespeto mo naman ang kalayaan ko. Nirespeto ko naman ang desisyon mo noon na. Tulad ng ginawa ko sa inyo noon ni Wilma. Hindi ko kayo ginulo. Kusa akong nagpaubaya sa inyo. Nirespeto ko ang desisyon mo na hiwalayan ako para makasama mo ang babaeng mahal mo. Kaya ibalik mo naman sa akin ang respeto na yon. Huwag mo na akong guluhin pa. Ibang buhay na ang magpapasaya sa akin ngayon at hindi ka nakasama doon. Bago ko siya tuluyang tinalikuran, hindi nakatakas sa akin ang tuluyang pagtulo ng luha niya. Agad akong pumasok sa aking kotse. Saka ko pinatakbo ito. Nakita ko siya na nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya habang nakatanaw sa papalayo kong sasakyan. Dumating din ang pagkakataon nun ang buong akala ko. Minahal na ako ni Axel. Pero nagkamali lang pala ako. Siya na rin mismo ang nagsabi na sinubukan niyang mahalin ako. Pero hindi siya nagtagumpay. Tapos ngayon, sasabihin niyang mahal ako. Pinaglalaruan ba ang damdamin ko? Pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi ko mapigilan ang tuluyang paglaglag ng mga ito nang bumalik sa akin gunita. Lahat ng pinagdaanan ko sa poder ni Axel. Lahat ng pambababoy niya. Lahat ng pananakit niya. Hindi lang physically,
kundi pati na rin sa aspetong emosyon at mentally. Lahat ng masasakit na mga salita na ibinabato niya sa akin na siyang nagpabababa ng aking halaga bilang babae. Yung mga gabi na ako ang kasama at katalik niya, pero pangalan ni Wilma ang sinasambit niya. Lahat yun ay muling lumitaw sa aking gunita at naninikip na naman ang aking dibdib. Naihinto ko bigla ang kotse ko at tuluyan na akong napaiyak. Bakit ba? Bakit ba niya ako ginugulo? Bakit ba kailangan niyang sabihin na mahal niya ako? Sa lahat ng ginawa niyang pananakit sa akin noon? Saan bahagi doon ang nagpapatunay na minahal nga niya ako? Wala naman, hindi ba? Kaya nga hindi niya ako dapat ginugulo na pa at papaniwalain sa mga bagay na malayo naman sa katotohanan. Para ano? Para muli na namang aasa at mabigo sa kanya. Natutulog na nga ang aking mga anak nang dumating ako. Isa-isa kong hinalikan ang kanilang noo. Sabi sa akin ni Alfred, iyak nang iyak daw kanina ang kambal dahil sa sobrang pag-alala. Mabuti na lang at napatahan din sila ni Maureen at Alfred. Sina Maureen at Alfred ang dalawa kong matalik na kaibigan na hindi nang iwan sa akin sa panahon na kailangan ko na makakapitan. Sa totoo lang, ipinalangin ko na sana silang dalawa ang magkatuluyan. Balang araw, siguro sasaya ako ng sobra. Nakatitig ako sa aking mga anak na nakahiga sa kama habang nagsimula namang maglaglagan ang mga luha ko. Sorry mga anak ko, at hindi ako nakauwi kaagad. Kung hindi lang sana ako kinidnap ng inyong ama. Tahimik at masaya sana tayong nagse-celebrate ngayon ng birthday ko. Babawi si mami sa inyo. Lumabas na ako sa kwarto ng kambal, pinuntahan ko na agad si Maureen at Alfred na nasa veranda. Kasama ang dalawa pa naming kaibigan na sina Gio at Kia. Umuwi na yung iba kasi may kanya-kanya ng pamilya ang ngayon. Ito na lang ang mga kasama ko ng mga single. Guys, let's play. Truth or dare. Uwi ka naman ni Gio, may dalang bote. Umupo naman ako sa tabi ni Maureen. Grabe, larong pambata lang yan. Reklamo naman ni Maureen habang pakain-kain sa pulutan na sisig. Nagiinuman kasi ang mga ito nang maabutan ko pero hindi pa naman lasing. Ang sabi mo, takot ka lang malaman yung sekreto mo. Napatigil naman si Maureen sa sinabi niya at mariin na tumiti kay Gio. Maya-maya lang ay napagpasyahan naming apat na patulan ang suggestion naman ni Gio. Paikot kami nag-umpukan. Pinagitnaan namin ni Maureen si Alfred. Pinaikot naman ni Gio ang bote sa gitna. Sa malas sa kanya, tumama ang ulo ng bote. At kay Maureen naman tumama yung kabilang bahagi nito. Kaya si Maureen ang magtatanong kay Gio. Truth or dare? Wika naman ni Maureen. Truth. Si Gio, bakla ka ba? Diretsyang tanong naman ni Maureen. Hahalikan kita dyan, Dr. Maureen, para masagot ang tanong mo. Wika naman ni Gio. Sige nga, challenge naman dito ni Maureen. Napatanawa naman at nag-apira naman si Kia. Nag-cheer pa kaming dalawa. Tumayo naman si Gio at tumakbang siya papalapit kay Maureen. Nag-game na game naman. Tama na nga yan. Sinagot na ang tanong mo. Si Alfred, mukhang bad trip iyong mukha niya. Hindi naman siya ganito kanina. Wag na, baka masuntok pa ako. Uwi ka naman ni Gio. Possessive ka pala bro. Whatever you thinks. Alisin mo yan, mali lang ang pagkakaintindi mo. Mariing wika naman ni Alfred. Napaismid naman si Maureen. Kahit kailan talaga, killjoy talaga to. Wika ni Maureen. Ipinagpatuloy naman namin ang laro bago pa mag-away na naman sina Alfred at Maureen. Sa tagal ng pagkakaibigan namin, pero hanggang ngayon, lagi pa rin nag-aaway ang mga ito. Pinaikot naman muli ang bote at kay Maureen na naman nakaturo ang dulo nito. Truth or dare? Tanong naman ni Kia. Dare. Lakas loob naman na sagot naman ni Maureen. Dance in a lap. Sayawan mo sa kanyang lap kung sino kina Gio at Alfred ang mananalo sa Jack and Poy. Anong klaseng game? Putol naman ni Maureen sa iba pang sasabihin ni Alfred. Alfred, makisabay ka naman, huwag kang killjoy dyan. Wika naman ni Kia. Walang nagawa si Alfred kundi ang makipag-Jack and Poy kay Gio. Nanalo si Gio. Hindi niya alam na ang prime and proper na si Maureen ay magagawa ang ganito kainit na sayaw. Tawang-tawa lang naman si Gio. Napatigil sa kanyang ginagawa si Maureen nang may parang nabasag.
Agad kaming napatingin kay Alfred na ngayon ay kumukuha ng alak. Hindi ko sinasadyang bibitawan ang bote. Wika naman ni Alfred sa seryosong mukha nito. Sa kaniya tinungga ang alak na hawak niya. Nagpatuloy naman ang aming laro. Si Alfred na naman ang nabiktima. Truth ang kanyang naging sagot. Kung sabay kaming malunod lahat, sino ang sasagipin mo? Napanganga ako sa naging tanong na iyon ni Gio. Natigilan naman si Alfred sa tanong na iya. Tila napaisip siya sa kanyang isasagot. Matipid na sumulyap-sulyap naman si Maureen kay Alfred. Si Danaya. Matipid na sagot naman ni Alfred. Napatingin agad ako kay Alfred. Hindi ko inaasahan ang isasagot niya. Akala ko sasabihin niya na wala dahil pareho niya kaming mga kaibigan. Yan ang pagkakakilala ko kasi sa kanya. Sabay na napahiyaw naman si Nakia at Gio. Sabi ko na nga ba, hindi ka pa rin nakapag-move on mula kay Danaya. Uwi ka naman ni Kia. Paano naman ako makakapag-move on? Nandito lang naman ako, siya lang naman ang ayaw. Tumingin naman sa akin si Alfred. Nakita ko, alam ko at nararamdaman ko ang sinabi ni Alfred. Alam ko naman na nadarama niya para sa akin. Pero hindi ko inaasahan na hanggang ngayon, magiging bukal pa rin siya dito. Todo naman ang tawanan at panunukso ni na Gio at Kia. Guys, si Maureen, restroom lang ako. Nasundan ko ang bulto ni Maureen na papalayo. Bakit parang may kakaiba sa kanya? Nakatitig pa rin sa akin si Alfred. Hindi ko matagalan itong pagpaparamdam na naman sa akin ni Alfred. Hindi ko kasi masuklian ang inaalay niyang pag-ibig. Excuse me, susundan ko lang si Maureen sa restroom. Hindi ko na hinintay na magsalita pa sila. Agad ko silang tinalikuran. Nasa labas na ako ng restroom. Natigilan ako nang narinig ko na parang may umiiyak. Si Maureen lang ang alam kong nasa loob. Siya ba ang umiiyak? Ang manhid mo. Ang manhid-manhid mo. Si Maureen nga. May kaaway ba siya? Gusto ko mang tanungin si Maureen tungkol sa narinig ko kanina. Pero wala akong lakas ng loob. Bumalik siya na para bang walang nangyari. Hindi din nagtagal at nagpaalam na sa isa't isa ang aking mga kaibigan. Aalis na ako. Paalam ni Alfred. Nginitian ko lang siya pero nanlaki ang aking mga mata nang pabigla niyang hinalikan ang aking pisngi. I'm sorry. I can help it. Good night, Danaya. Napatingin naman ako kay Maureen. Hindi pa siya tuluyang nakakapasok sa loob ng kanyang kotse. Nakatingin siya sa amin ni Alfred. Kaya nakadamay tuloy ako ng hiya sa kanya. Ngumiti sa akin sa Maureen pero bakit? Parang may pait sa kanyang ngiti na nakikita niya. Sa kabilang banda naman habang kuyom naman ang kamao ng isang lalaki. Habang nakatingin kina Alfred at Danaya. Nasa loob siya ng kanyang kotse na nakaparada sa medyo madilim na bahagi nito. Sinundan talaga niya si Danaya kanina sa pag-aakalang makikipag-date ito kay Alfred. Kahit pa selos na selos siya sa isipin na kasama nito si Alfred sa kaarawan nito. Pero nagpapasalamat pa rin siya at may ibang kaibigan pa itong kasama. At ngayon ay parang gusto niyang pumatay ng tao sa kanyang nakikita na hinalikan ni Alfred si Danaya. Selos na selos naman siya. Iniinom na niya ang can-in-bear niya na hawak niya kanina. Kanina pa siya umiinom dito sa loob ng kanyang kotse at medyo lasing na nga siya. Nang makaalis na ang aking mga kaibigan, nilinis ko muna ng kaunti ang mga kalat namin bago ko napagpasyahan na pumasok na sa loob ng bahay. Medyo pagod na rin kasi ako at inaantok. Ang dami rin kasi nangyari sa akin ngayon. Nakidnap pa ako ng walang hiya na si Axel. Sa isiping ito, agad ko na namang naramdaman ang sobrang galit na sumosobra na talaga si Axel sa mga ginagawa niya. Kakasara ko lang sa pintuan nang makarinig ako ng katok. Hindi ko na naisip kung masamang tao ang kumakatok agad kung binuksan ang pintuan. Bagay na pinagsisihan ko. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako nakatira? Sunod-sunod na natanong ko sa lalaking na pagbuksan ko ng pintuan. Nandito na naman siya sa harapan ko. Hindi ba talaga niya ako patatahimikin? Madaling araw na ha. Danaya baby. Pait siyang ngumiti. Amoy na amoy ko ang alak sa kanyang hininga. Lasing ka ba? Hindi. Tanggi niya sabay iling. Nakainom lang.
Umuwi ka na nga, nakakaistorbo ka na. Pagpapalayas ko sa kanya. Kailangan na niyang umalis. Baka magising pa ang kambal at makita ko pa siya. Akmang isasara ko na ang bintuan na napigilan niya ng isa kong kamay. Sa kaniya iniharang ang kanyang katawan sa bungad ng pintuan. I'm going home in you, baby. For a long years, I am homeless. I want to come back home with you in my arms. Please, be home with me. I miss you very much. Aniya. Tumutulo na ang mga luha nito. I'm sorry for hurting you. I'm sorry for being jerk. Love me again, cause I love you very much. Napatulo ang luha ko sa sinabi niya. Agad ko din itong pinumnasan. Nakikita niyang seryoso naman ito. Pero bakit ito ang pinakamasakit at pinakanakakairitang paglalahad ng pag-ibig na narinig ko? Bakit kailangan pa niyang sabihin ng paulit-ulit sa harapan ko ang salitang mahal niya ako? Ayaw ko nang marinig ito sa kanya dahil naiirita lang ako. Noon pangarap kong sabihin na niya na mahal din niya ako. Pero bakit ngayon paulit-ulit ko itong naririnig mula sa kanya kung kailan ayaw ko na itong marinig pa sa kanya? Masyadong masalimuot ang pinagdaanan ko sa kanya. Ayaw ko nang balikan ang panahon na yon. Umalis ka na, Mr. De La Cuesta. Mariin na pagkakasabi ko. Hayaan mo munang manatili ako dito. Kahit ngayong gabi lang. Umiiyak na wika nito. Pabigla niya akong niyakap. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg. At umiyak siya ng umiyak. Ano ba, Axel? Pinilit kong kumawala sa kanya, pero mas hinigpitan niya ang pagkakayakap. Kailangan kita. Kailangan kita. Tulad ng hangin, na para mabuhay ako. Mangiyak-ngiyak na pagkakasabi niya. Babaklasin ko na sana ang mga braso niya na nakapulupot sa akin nang tumahimik na siya. Axel? Sambit ko sa kanyang pangalan. Hindi siya sumagot. Binalikwas ko ang kanyang mga braso na nakapulupot. Agad ako nakawala sa kanya. Muntikan na akong matumba at madaga na niya. Mabuti na lang ang nakapag-balance pa ako. Ang magaling na lalaki tinulugan pa ako. Agad kong naramdaman ang sobrang pagkabahala nang maalala ko ang kambal. Paano na lang kung magising ang mga to? At makita nito si Axel. Kailangan kong maitago ang lalaking ito. Hoy Axel, gumising ka nga. Walang hiya ka talaga. Gumising ka! Sobra mo na akong iniistorbo. Niyugyug ko ang kanyang balikat pero ungol lang ang narinig ko mula sa kanya. Nangangalaiti ako sa sobrang inis. Paano ko ba itatago ang Axel na to? Danaya, boses lalaki. Napatingin ako at nakita ko naman si Gio. Gio, bumalik lang ako. Nagbabaka sakali kung gising ka pa. Naiwan ko yata yung cellphone ko sa loob. Napatingin naman siya kay Axel na nakayakap sa akin habang nakasandal naman ako sa pintuan para hindi ako tuluyang matumba. Ex mo ba yan? Ano nangyayari dyan? Kunot noon na wika niya. Please, tulungan mo naman ako na maipasok ang lalaking ito sa kwarto ko. Malaking tao naman kahit papaano si Gio. Kaya sigurado akong kayang-kaya naming dalawa si Axel. Pawis na pawis at habol-habol namin pareho ni Gio ang aming hininga. Sa wakas, tuluyan na rin naming naipasok si Axel dito sa loob ng aking kwarto. Ang hinayupak, parang mantika kung matulog, hindi malang nagigising. Kahit ilang beses na itong nabangga sa kung saan-saan, mukhang lanasing-lanasing nga ito. Salamat Gio, agad kong sambit. Tumitig naman si Gio. Anong gagawin mo? Malaking posibilidad na magkikita sila ng mga anak niya bukas. Napabuntong hininga na lang ako. Yan nga din ang pinoproblema ko. Pagkatapos kunin ni Gio ang kanyang cellphone, agad siyang nagpaalam. Naningkit ang aking mga mata habang nakatingin kay Axel ngayon. Galit na galit talaga ako sa kanya. Ang dami na nangyari sa akin na hindi maganda ngayon dahil sa kanya. Tapos nandito na naman siya at binibigyan na naman niya ako ng problema. Sinira na nga niya ang magandang selebrasyon. Sana ngayon ang aking kaarawan. Tapos ngayon, hindi na naman ako makakatulog sa pag-iisip kung paano ko maitatago sa kanya ang kambal bukas. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa kambal. Natatakot ako sa pwedeng mangyari.
Kung naging kamukha ko lang sana ang mga anak ko, pwede ko sanang palabasin na anak namin ni Alfred ang kambal. Pero kamukha niya yung dalawa, tapos kaugali pa. Hindi nga niya ako ginugulo sa loob ng 1 linggo. Pero mukhang bawing-bawi naman siya ngayon na buwisitin ako. Nakapamaywang ako na nakatingin sa kanya kung bakit naman kasi hindi kaya ng aking konsensya na iwanan na lang siya sa labas. Tutal marami naman siyang kasalanan sa akin. Siya nga nagawang ipagtulakan ako noon kahit may sakit ako. Pero siya, hindi ko man lang kayang iwanan sa labas. Wala naman siyang sakit, lasing lang siya. Pawis na din siya. Wala naman kasing aircon itong kwarto ko. Ang kwarto lang nila, Jiho at Jared ang may aircon. Napilitan tuloy ako na hubarin ang kanyang suot na t-shirt. Halos lumuwa pa ang aking mga mata nang tuluyan ko nang makita kung gaano nakaganda ang kanyang katawan. Sunod-sunod ang paglunok ko habang pinupunasan ko ang kanyang katawan. Bakit ko ba ginagawa ang bagay na to? Dapat wala akong pakialam sa kanya. Ano ngayon kung pawis na siya? Ganito na ba ako kabait na kahit siya na kinamumuhian ko, hindi ko man lang maatim na pabayaan? Bakit ba naman kasi ang bait ko pa? Napatitig naman ako sa kanya. Tulog na naman siya kaya pasimple kong nilalakbay ang aking daliri sa kanyang matigas na pandesal na katawan. Pangarap ko itong gawin noon, kaya wala, maliban sa pakiramdam na wala akong karapatan. Kahit asawa ko pa siya, wala din akong lakas ng loob para gawin ito. Ngayon ko lang ito nagawa dahil lasing at tulog siya. Inilapit ko pa ang aking ilong sa kanyang leeg para amuyin siya sandali. Bakit ba ang bango ni Axel na to? Hanggang ngayon gusto ko pa rin ang kanyang amoy. Minsan na niyang naging asawa ito, pero hindi niya matanggap sa sarili niya na asawa niya ito. Sa papel lang ang pagiging mag-asawa namin noon. We never become a married couple in true sense. Nang isipin iyon, bigla akong napatigil. Para akong napapaso na nailayo ang aking sarili sa kanya. Napailing-iling ako. Bakit ko ba ginagawa ito? Kinalimutan ko na siya. Agad ko siyang kinumutan at lalabas na sana ako sa aking kwarto nang bumukas naman iyon. Parang may naghahabulan ng mga kabayo sa loob ng aking dibdib habang nakatingin sa aking mga anak na parehong nakayakap ng unan. Sa tingin ko, putlang-putla ako. Halos hindi nga ako makakilos. Ma'am, pwede ba kaming matulog dito?